At this morning po, tatalakayan natin ang patungkol sa paghubog sa mga kabataang Pinoy sa larangan ng basketball. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Tayong mga Pinoy, certified na mahilig sa basketball. Kaya naman halos bawat kanto dito sa Pilipinas may basketball court. Dahil dito, itinatag ni Coach Budjing Akot ang Pinoy Youth Dreamers, kung saan hinahasa at sinasanay ang mga kabataan upang mas lalo pang gumaling sa sports na ito. Naniniwala si Coach Akot na ang basketball ay maaaring maging tulay tungo sa mas magandang kinabukasan. Ngunit papaano nga ba makakatulong ito sa paghubog ng mga kabataang Pinoy? Yan ang ating pag-uusapan dito sa iKonsulta Mo. At kasama nga natin ngayon si Coach Budjing Akot. Siya po ang founder ng Pinoy Youth Dreamers. Si Jay Balagta, siya po ang head coach ng Pinoy Youth Dreamers. Si Michael Pasasio, assistant coach ng Pinoy Youth Dreamers. Si Jimwell Gimedo, player po ng Pinoy Youth Dreamers. Si Jaime, no? O James. Jaime Tutal, siya isang player ng Pinoy Youth Dreamers. Si Arvin Bautista, player din ng Pinoy Youth Dreamers. Good morning sa inyo and welcome sa Good Morning, Kuya. Good morning po. Good morning. Oo. Coach, ano ba talaga ang lakas natin sa basketball bilang Pilipino? Is this really a sport which we can really excel? Kasi parang, di ba, in terms of height, in terms of yung physique, oo, medyo pag pumunta tayo in the international stage, medyo may kakulangan tayo sa ganun. Kaya ba natin mag-excel dito sa basketball? Good morning po sa lahat. No? Actually, pag pinag-aralan po natin by genetics sa Southeast Asia and sa Asian countries, Philippines is the most balanced in terms of yung sa physics na sinasabi natin. No? There are like Koreans who are tall but they have small feet. So it's in balance. Or sometimes like Chinese who are too tall and big feet. So pero tayo usually almost the same. Since we are colonized by Americans, so yung mga bata ngayon, iba na yung height eh. Yeah. So, are we trying to talk about yung skills nila? I don't think magiging hindrance siya. Kasi yung skills, it can be developed. Okay. By genetics, it should be between, like the Americans and the Filipino combined. So, meron na tayong height. So, the question there is, paano natin ma-develop yung program? Okay. So, yung chances, it will depend on the feeder program, which is the program for the youth. Yun yung pinaka-importante. Kasi maraming magagaling na player na hindi na di-discover. Ano po ba yung Pinoy Youth Dreamers na yan? Ano ang goal natin dyan sa pagkatayo ng foundation na yan? It's more on the it's like more on the character of the kid. Ang gusto namin mangyari is to give opportunity for the less fortunate people. We want to reach out to them na there's a bigger opportunity. You know, syempre pag galing ka sa medyo hirap, pag sinabing nag-tryout ka sa UAAP, NCAA, sa kagaling school, like Malabon National High School, you try out there, pagtingin ka agad nila sa'yo, baka walang program dyan eh. Yeah. Pero pag sinabi mo nag-tryout ka sa, kunyari, I used to coach UST, so if there are people trying out coming from Xavier, LaSalle, that's a good program. Bata pa lang yan, tinuturuan na yan at the age of 7, 9 years old. So, yung intellectual learning, yung capability nila, mataas. Eh pagka nag-tryout ka, tiga Malabon ka, sino coach niyan? Baka hindi naturuan ng tama yan. May mga coaches na at that stage of college and D-League, ayaw na magturo. Gusto na panalo. Sabak na kagad. Oo. So tayo, gusto natin, yung mga hindi nagkakaroon ng scientific learning, yun yung maturuan natin. Diba? Sino yung mga kasama po natin dyan sa ating Pinoy Youth Dreamers? From what age po tayo nagsisimula dyan? Ano yung pinakamatanda din po natin dyan na kasama? Basically, it's like until 7 to 18 years old. So we're holding a program now for the 16 years old below kasi we had partnership with MVP Basketball Academy of Malaysia. Wow. These players will go to Malaysia on November 21 to represent Philippines in the high school level, international level. So kalaban nila doon is like Australia, Indonesia, Singapore, Thailand, and Philippines. So kumbaga, it's a chance for them eh. So yun yung nagka-concentrate kami. Pero we also have feeder program which is for 12 years old and below. So kumbaga, target namin almost all youth.
That's very Oo. How do you select the schools na pwede nyong selecta ng mga players na mapasali dun sa team nyo? Selecting the players, it will depend also on the coaches na mag-merge sa amin. No? We have this coaches immersion program wherein they have to go under training with me, Like Coach Jay is under the Malabon chapter, Coach Mike is the Quezon City chapter, and Coach Joel is in the Mandaluyong chapter. So they have to train with me. They have, if I'm handling a basketball camp for free, they have to teach there for free. So from there, they will teach and share it to their respective schools or barangay. And from there, coach, may nakita ko dito, capable. Committed ba yan? Committed. Talk to the parents first para malaman natin. And then we have a centralized training program which is a Friday and Saturday, Sunday. So para pagdating ng weekdays, may kanya-kanya sila. Oh, you train under with your different coaches. Pagdating sa Friday, Saturday, Sunday, ako That's naman. Standardized. Yeah, Ako naman. standard. So, yung scope namin malaki. Rather, I'm just the one teaching from different... Pupunta ako Mandaluyong, pupunta ako hirap, no? Pero so far sa Metro Manila pa lang yan, meron na ba sa mga provinces? Actually, ano na po siya, nationwide na siya. Okay. Kasi it's not... So you only- also have this, yung mga iba-ibang coaches sa Mindanao, sa Visayas. We just finished 2 months ago naman yung program namin sa livelihood program naman sa ano. Pero hindi lang naman concentrated kasi sa youth. Meron din kami mga taong hindi nakatapos ng pag-aaral. So tinuturuan namin maging table officials or referees. Okay, oo nga. So we had a program in Palawan. We partnered with one group and we teach them how to have a livelihood. Kasi eventually, pag tinuruan mo sila maging coach, maging referee, kasi eventually, share na nila yan. Yeah. So, per game na sila, kumikita na sila. So, isipin mo, puhunan mo lang is just a whistle and the uniform. Oo nga. And they keep on learning. Then, that's it. You're learning. You're earning already with a decent life. Diba? Okay, tanungin naman natin yung ating mga students kung ano yung Kamusta naging... experience? Kamusta yung experience nyo being a part of the Pinoy Youth Dreamers? Ito, Tanungin natin ito si, na ano, may mic. At Ito saka, hawak ka na yung mic. naka-ID talaga sila, no? Hilig mo ba talaga Sabihin mo kung anong mag-basketball? name. Anong name Ako mo? po si Arvin Bautista po. Okay. How old are you, Arvin? I'm 16 years old po. 6. O ano naman experience mo dito sa Pinoy Youth Dreamers? Sa experience ko po sa Pinoy Dreamers, naging disiplinado po ako sa sarili ko. Ayun. Siyempre si Coach yun, yung nakaitim. Mukha lang siya student. O yung next. Yung Next next. student. Jimwell Gimito po. Okay. Jimwell. Naging ano po, parang naging masibag po sa training test pag-aaral. Okay. Kala ko sa training lang pati pag-aaral dapat Tanong natin kung meron Siya pa, last pa. Ito naman. Iniiwan mo siya. Okay. Excited. Makausap si Coach Bujing. Oh. Ay, may tupad. Sino? Marami pong natututunan. Ayun. Hindi kasi kung gusto Ano natututunan mo? Ano natutunan mo? O, marami daw O ano nga, sige, pakisabi isa sa mga basics ng natutunan mo. basketball. Ano bang position mo sa basketball? Position mo. Ano po, sentro. Ano? Sentro. Center. Oo nga, matangkad kasi. Center. Okay. Hindi, gusto ko sige, kasi ikaw alamin na. kanina O, pa. alamin mo kung ano. Yung meron ba kayo pinagdaanan parang medyo nahirapan sila being, a part of the team, di ba? Ano yung mga pinagdaanan? May ganun ba kayong mga pinagdaanan? Yung mga hirap na pinagdaan. Oo, mga Kaya, hirap. Joel. Kamusta ba to si Opo, Coach masarap. Bujing? Masyado bang masyado bang stricto magpa-push up saka push up meron pa bang? Pero mag-push up Meron dito pa. pang ng build ng ng upper body. So mahirap ba yung mga training na ina-undergo niyo dito sa sa mga coaches niyo? Opo, mahirap. Mahirap po. Pero para sa amin din naman po yung tinuturo nila. Kaya kailangan po talaga namin paghirapan. Siguro yung mga parents sila, proud, no? Na makasali sila sa isang basketball team. Anong goal niyo? Anong dream niyo? Oo. Na maka-play ba in nationals? Maka-play lang ba sa mga college leagues, no? Or maka-play internationally? Sige, go. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Maging PBA player. Pag gano'n sasabihin mo, thank you for that question. Tapos Parang Miss Universe. PBA player po. ano? NBA. PBA. Okay, congratulations. Tama yan. Siya, Jaime. Jaime. PBA din po. Ikaw, PBA din. Opo.
Oh, Walang ultimate gusto dream ng- pala talaga ang mag-PBA. NBA ayaw nyo. NBA ayaw nyo? Why not, di ba? Magde-dream ka na lang, why not? Pero alamin din natin yung background ng mga bata. Tama. Kasi, di ba, sabi nga ni Coach, nanggaling talaga sila sa mga maliliit na Mahihirap. paaralan. And these are the people na binibigyan nila ng chance. Kamusta ka? Anong pangalan Arvin. mo? Si Arvin. Kamusta ang parents mo? Anong trabaho? Anong trabaho nila? Sa ano lang po, fish vendor po. Okay. Wag mo lang ilalang yun. Oo, Kung wala fish nagbebenta ng vendor. isda, wala tayong makakain na isda. Correct. Di ba? Oh, vendor po. Vendor to. Fish vendor po. Ikaw, ano sa'yo? Ikaw. Papa ko po, security guard po. Security guard. Eh, Yung sa'yo? Okay. Po sa bahay lang. Housewife. Housewife. Oh, Daddy. hirap ng trabaho yun. Daddy. Full-time job. Dad mo, Ano dad dad mo. mo? Yung nagdi-deliver po ng chicken. Okay, good. Ikaw, yung mom mo. Sa manok. Sa palig. Housewife. So ano naman ang masasabi nila na ngayon naglalaro na kayo at kasali kayo sa team ng ng Team Pinoy ni Youth Coach Dreamers? Eugene. Po sila sa amin. Wala sila sinasabi? Proud. Proud daw po. Masaya. Coach, may gastos ba sila dito? Or is it funded by yung kanilang, syempre may snacks yan, yung tubig nila, etc. Yung jerseys Oo, nila, jerseys, the shoes, yung di ba? Yan ang mga bola. pinira, bola. Ganon. Ano ba yung Minsan- kasama dito sa foundation ninyo na pinoprovide ninyo? Aside from the skills training. Well, yung ano po, no, we were lucky enough we have a sponsor na believing in our vision of, helping and developing youth. Si Mr. John Estecomen. Okay. He's the owner of DNG Fitness Gym. So, I met him through Coach Jay Balagtas, who's the head coach of the Malabon National High School. So, he took care of all the airfares, food and accommodations in Malaysia. Wow. So, kumbaga, ganun siya ka-generous. So, very thankful kami kasi the partnership with Malaysia and the Philippines will not be parang magmamaterialize if it wasn't for him committing. You're basically looking at about 20 to 22 people and it's a big expense. Exactly. Pero Yeah, he oo nga. the family decided to shoulder it kasi nga parang tulong na nila yun sa mga bata. Kasi if we get players from the rich ones, so parang hindi na siya tulong eh. Yeah. 'Di ba? So sa amin kasi ang gusto namin is opportunity, a chance. So like them parang when they went here, nininervyos sila. Actually, telling them pa lang na we might guest here sa UNTV, parang coach, ano sasabihin namin? So parang it's all first time for them. Yeah. First time to have a systematic basketball, first time to play in a wooden court, Yeah. first time to play in Makati kasi I let them join in one league in San Lorenzo Village. So parang Doon si Kong. Doon nakatira si Kong. Yeah. Sa So, sponsor na ni Kong yung pagkain niya doon, yung sandwich, di ba Kong? Kong, thank you. We wanted people to help eh. Yeah. That's kasi How can we help? they can just reach out to we have Facebook, Pinoy Youth Dreamers. Tapos sa Instagram din po, Pinoy Youth Dreamers. They can call us at 994-7955. Those are people na kailangan with the same vision with us. Okay. Kasi pagka monetary, parang parang So pangit anong eh. kailangan? Kunwari, We need- sa isang training session, kulang ba kayo ng tubig dyan? Pwede ba magpadala Yeah, ng that tubig? would be great. That would be a big help. Si Ate Lynn, magaling gumawa Yes. ng tuna sandwich. Pwede ba siyang gumawa ng tuna sandwich para sa inyong lahat? anything that will be out yung galing Si sa puso Talia, nila. magaling tumili yan. Pwede ba maging Pwede din po. cheer doon? Pwede din po. Basta something po that would help the program run, whether it's monetary, whether it's by kind or by goods, that's very much welcome to us kasi this program is basically for the youth talaga. Oy, ano naman natin yung mga ibang coaches? Invite nyo na lang sila, Coach Jay. mga coach, kung saan kayo matatagpuan, paano kayo Sa mga camp. masusuportahan ng ating mga kababayan. By this January, magkakaroon kami ng camp sa Malabon. Hindi natuloy ngayon November, pero ang tatapusin lang namin yung laro sa Malaysia. By January, magkakaroon kami. Yan. So, paano namin malalaman yung schedule ng mga laro na yun? Through the Facebook also. Facebook na lang. Through Facebook na lang. May quota ba sila dyan?
Na ma-discover sila na maraming mga players na magagaling? Yung sa camp itself kasi it has to have a minimum of like 20 for the 13 below, 20 for the 13 above. It's para to have a good program. Okay. Kasi like it's like getting a selection eh. Yan. So we charge minimal fee for that. But we coaches waive our service fee. It's just to replenish the equipment. Kunyari, kasi ang equipment ng basketball ngayon medyo expensive eh. Yeah. Sometimes may malas ka, nawawala ka pa ng 2 bola, so bayad ka na naman. Napuputulan ka ng rope, so palit ka na naman. So those are the things that we need to replenish. But basically on the side of the coaches, we do it for free. Yan, maraming salamat again. Coach Eugene Acot, ang founder ng Pinoy Youth Dreamers, Jay Balagtas, ang head coach ng Pinoy Youth Dreamers, Michael Pascasio, assistant coach ng Pinoy Youth Dreamers, at Jimuel Gimedo, ang player ng Pinoy Youth Dreamers, Jaime Tupal, player din po siya, at si Arvin Bautista, na isa ring manlalaro ng Pinoy Youth Dreamers.